Ka-curious, madalas po nating maririnig ang salitang kulto. Madalas po dito sa Pilipinas. Pero ang tanong po natin dito, ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang kulto? Ang totoo po, marami ang gumagamit ng salitang ito. Ngunit kakaunti pong nakakaalam ng tunay nitong kahulugan. Ano bang kahulugan ng kulto? Sa modern psychology at sociology po, ang salitang cult ay hindi po pangunahing tumutukoy sa laki ng isang relihiyon. Hindi po ibig sabihin na dahil kakaunti lamang ang miyembro ay kulto na agad. Hindi rin po ibig sabihin na dahil milyon-milyon ang miyembro ay ligtas na agad sa mapang-abusong gawain. Sa katunayan po, maraming scholar ngayon ang mas gustong gamitin po ang terminong high control group o high demand group dahil ang focus po ay hindi ang pangalan ng grupo kundi ang antas ng kontrol na mayroon ito po sa buhay ng mga miyembro. Kaya ang pinakamahalagang tanong po ay hindi ano ba ang pangalan ng reliyon, kundi ang tamang tanong dito, paano pinamumunuan ang grupo ng isang kulto? May kalayaan bang mag-isip ang mga miyembro? May kalayaan bang magtanong? Ginagamit ba ang takot upang manatili ang tao sa isang kulto? Kung ang isang grupo po ay gumagamit ng sobrang kontrol, pananakot, manipulation at pag-alis po ng kalayaan, doon na po nagsisimulang makita ang mga katangian po ng isang mapang-abusong kulto. At bilang Kristiyano po may pamantayan din ang Biblia. Hindi lamang po ang opinyon ng tao, kundi ang katotohanan talaga ng salita ng Diyos. Una po sa palatandaan, madalas nilang sinasabi, kami lang ang maliligtas. Ito po marahil ang pinakakaraniwang naririnig. Kami lang ang tunay na simbahan. Kami lang ang maliligtas. Lahat ng nasa labas ay mapapahamak. Kakiers, napakahalaga po ng paglilinaw dito. Ang simbahan po ay nagtuturo na natatanggap nito ang kabuuan ng paraan ng kaligtasan na ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang simbahan. Ngunit hindi po nito itinuturo na automatic na hinahatulan na ang bawat taong wala sa nakikitang hangganan ng simbahan. Sa halip, itinuturo po ng simbahan na ang Diyos ay maaring magkaloob ng kanyang biyaya sa mga taong sa paraang siya lamang ang ganap na nakakaalam ay naghahanap sa katotohanan at nagsisikap sundin ang kanilang budhi. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi po ni San Pablo in Romans 14:4, sino ka upang humatol sa alipin ng iba? At sinabi po dito ng ating Panginoong Kristo, Matthew 7 verse 1, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Ang Diyos lamang po ang nakakakita ng puso. Ang Diyos lamang po ang ganap na hukom. Kapag ang isang grupo po ay paulit-ulit na nagtuturo na sila lamang ang may pag-asa at lahat ng iba ay tiyak na mapapahamak, maaring ginagamit po ang takot upang panatilihin ang katapatan ng miyembro. Ang tunay po na ebanghelyo ay nag-aanyaya. Hindi po ito umaasa sa takot bilang pangunahing paraan ng pananatili ng tao. Pangalawa po sa palatandaan, kinokontrol ang buhay ng miyembro. Isa po ito sa pinakamalinaw na senyales po ng isang mapang-abusong grupo. Unti-unti, hindi mo napapansin na halos lahat ng bahagi ng buhay mo ay kinokontrol na. Kung sino ang dapat mong kaibiganin, kung sino ang dapat mong kausapin, kung sino ang dapat mong pakasalan, kung anong libro ang maaari mong basahin, kung anong website ang maaari mong buksan, anong video ang maaari mong panoorin. At minsan po, kahit ang relasyon mo sa sarili mong pamilya ay naaapektuhan na kapag hindi parte ng kulto, kapag hindi ka parte ng isang grupo, kahit na pamilya mo ay kaya nilang baliwalain. So ito po ang tinatawag ng ilang psychologists na behavior control at information control. Hindi na ikaw ang malayang nagpapasya. May ibang nagdidikta ng halos lahat. Ngunit ano pong sabi ng ating Panginoong Hesus? John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi dito ni Jesus na ang katotohanan ang magkukontrol sa inyo. Ang sinabi niya po, magpapalaya. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi po sumisira sa pamilya. Sa halip po, pinatitibay nito ang pagmamahalan maliban na lamang kung may malinaw na dahilan ng kasalanan o panganib. Now, pangatlong palatandaan po, ang leader ay hindi na pwedeng questionin. Lahat ng gusto niya ay dapat nang sundin. Sa isa pong mapang-abusong kulto, ang leader talaga ay halos po hindi maaring magkamali. Ang kanyang salita ay huling salita. Kapag nagsalita siya, tapos na ang usapan. Kapag nagtanong ka, parang naghihimagsik ka. Kapag nagdesisyon na ang leader na ang taong ito ang dapat suportahan, wala ka nang magagawa. At kasalanan na kapag nilabag mo ito. Kung tingnan po natin ang Biblia, maging si San Pedro po ay tinutuwid si San Pablo na may usaping dapat linawin. Pababasa po ito sa Galatians chapter 2 verse 11 to 14. Hindi po ito kawalan ng paggalang. Ito po ay pagtatanggol sa katotohanan ng ebanghelyo. At sinabi rin po ni San Pablo in Galatians chapter 1 verse 8, kung kami man o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo, sumpain siya.
Napakalakas po ng pahayag na ito. Ibig sabihin po kahit apostol, kahit anghel, kapag taliwas sa ebanghelyo, hindi dapat sundin. Sa Kristyanismo po, ang pinakamataas na otoridad ay si Kristo, hindi po ang personalidad ng sinumang leader. Pangapat po na palatandaan, pinipigilan kang magtanong. Lahat ng sasabihin ng isang leader ay tama na at pinipigilan ka ng magtanong. Ka-curious, isa rin ba ito sa mga napapansin nyo? Kapag ang isang grupo ay natatakot sa mga tanong, dapat tayong maging maingat. Sapagkat ang katotohanan po ay hindi natatakot sa pagsusuri. Kung titingnan po natin in Acts 17:11, pinupuri po ang mga taga-Berea dahil po hindi sila naniniwala agad. Sa halip, sinabi dito, sinusuri nila araw-araw ang kasulatan upang tiyakin kung totoo ang kanilang naririnig. Hindi po sila sinasabihan kulang sa pananampalataya. Pinuri pa nga sila ni San Pablo. At sinabi po dito ni San Pablo in 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, subukin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi po natatakot sa katotohanan. Kung totoo ang isang aral, lalo lamang itong titibay kapag sinusuri. Ikalima po, mas mahalaga ang loyalty sa katotohanan. Ito pong marahil ang pinakadelikado. Kapag sinabi sa iyo, huwag kang magbasa ng ibang paliwanag, huwag kang makinig sa iba, kami lang ang dapat mong pakinggan. Kapag umalis ka, mapapahama ka. Unti-unti po ang sentro ng iyong pananampalataya ay hindi na ang Diyos, kundi ang grupo, kundi ang leader na. Ngunit sinasabi po dito ni Jesus, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi niya po sinabi dito na ako ang takot. Hindi niya po sinabi na ako ang manipulation. Ang tunay po ng Kristyanismo ay umaakit sa pamamagitan po ng katotohanan at pag-ibig. Hindi po sa pamamagitan ng pananakot. Kaya bago natin bansagang kulto ang isang grupo, huwag po agad emosyon ang pairalin. Suriin muna natin. Tanungin natin, malaya ba ang miyembro na magtanong? Malaya ba silang magsaliksik? Malaya ba silang umalis ng walang pagbabanta o pananakot? Mas mahalaga ba ang katotohanan kaysa sa leader? Si Kristo ba ang tunay na sentro ng pananampalataya o isang tao o organisasyon? Kayo na rin po ang nakakaalam niyan. Kayo na rin po ang makakasagot base sa inyong mga nakikita at naririnig. Sapagkat ang tunay po ng pananampalataya ay hindi po humihingi ng bulag na pagsunod. Sabi nga po in Matthew 22 verse 37, inaanyayahan tayo nitong ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. At kung ang isang grupo po ay natatakot sa katotohanan, baka hindi po ang katotohanan ang kanilang pinanghahawakan. Dahil ang tunay po na katotohanan ay hindi kailanman natatakot sa liwanag. Now, hindi po lahat ng maliit po na relihiyon ay kulto na. Hindi po lahat ng malaking relihiyon ay ligtas na sa pagkakamali. Ang tunay po na sukatan ay hindi po ang dami ng miyembro. Hindi po ang laki ng gusali, hindi po ang kasikatan ng leader. Ang tunay po na sukatan ay kung ang grupo ba ay humahantong sa katotohanan, kay Kristo, at sa kalayaang ibinibigay ng Diyos. Tandaan po natin ang sinasabi po ni San Pablo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, subukin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Sapagkat ang katotohanan po ay hindi natatakot sa mga tanong. Ang katotohanan po ay laging nag-aanyaya sa tao na lumapit kay Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay. Kung sangahan po kayo sa video na ito, please comment down below. I belong in Christ, not in cult. I-share po natin ang video na ito, i-like at suportahan po natin sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.